Attorney, ito kasi last week yung naging malaking balita, itong paghuhuli nga habang nagsi-streaming, habang nagla-live, kumakain. Yes, Itong si yes. Norman Manghusin, yung ano ba tawag sa kanya, si Marcos, pero yun yung tunay na pangalan niya Yes. kasi Norman Manghusin, Pero ang sinasabi unjust vexation, tas hinarap pa po siya sa media, At nandun din yung nag-aakusa sa kanya, parang pinagbigyan pa na magsagutan yung dalawa dun sa sa press conference, Pero una muna, simulan po natin, attorney, yung ating diskusyon. Ano ba ang ibig sabihin ng unjust vexation? Yes. Ang unjust vexation po, ito po ay isang krimen na pinaparusahan ng ating criminal law, partikular ang ating revised penal code, para po saan, no? Doon po sa mga akto na nakakairita, no? Nakaka-disturb, nakakaabala sa ibang tao. Ngayon, Ruth, itatanong natin siguro, ano yung mga akto na nakakairita, nakakaabala, nakakaistorbo? Ito po yung mga ginagawa sa atin na yung elemento ng offense ay hindi sapat upang mag-constitute ng, for example, grave coercion, no? Kasi Mm-mm. kapag grave coercion, sa pamamagitan ng threat, violence, intimidation, pinigilan kang gawin kung ano yung kailangan at dapat legal mong gagawin. Halimbawa, ikaw ay magkukumpuni ng iyong bahay, tapos ay sa pamamagitan ng violence, pinigilan ka. Ngayon, kung wala namang ganong elemento, isa doon ay wala dahil hindi ka napigilan o Mm. kaya wala namang violence, yan ay papasok doon sa mas mababa o mas simple na offense na ang tawag ay unjust vexation. So halimbawa, meron din sa yung ng hipo, supposedly ng hipo, pero hindi sapat ang ebidensya na napatunayan na yan ay pasok doon sa offense na act of lasciviousness or Mm-mm. even rape or even violation of the Republic Act 11313 or Safe Spaces Act. Yan ay papasok din sa offense na unjust vexation. Mm-mm. Yan ay mas isang degree, no, na mas mababa doon sa mga mas seryoso na offenses. Pang-aabala, Mm-mm. pang-iirita, Mm-mm. pang-iistorbo, sa madaling salita, Ruth. Oo. Bale, hindi po dahil lang doon sa pagbibigay mo or pagsasabi mo ng mga salita or katulad nito yung ginagawa po nitong si ang pangalan niya pala sa Francis Leo Marcos doon sa kanyang mga vlog. Yes. Oo. Francis Leo Marcos or si Norman Oo, Mangosing. oo. So, ang supposedly offense na kanyang na-commit kung saan siya ay nahainan ng warrant of arrest ay unjust vexation. Subalit, nangyari nga, Ruth, kasi nung siya ay inaresto sa kalagitnaan ng kanyang pagbablog, Mm. no? So, naka-ere at syempre ay napahiya siya dahil Mm. sa lahat ng mga kanyang taga-subaybay at lahat ng mga nanonood, no? At ngayon ay patuloy na ina-upload, sino-forward. So naging viral yung kanyang pagkaka-aresto Mm. na otherwise ay dapat isinerve ang warrant Sige, nang oo. hindi naman naka-televise or naka-ere. Attorney, separate natin yung yung presentation muna. Dito muna tayo sa unjust vexation kasi halimbawa yung tanong ko, hindi lang to dahil nga po nagba-vlog siya or nagsasabi siya. But this could be like yung binanggit mo, this could be actual actions, hindi lang sa salita. Yung unjust vexation. Yes, yes. Oo, oo. Yes, yes. Tulad nung nabanggit ko Oo, yeah. kanina, no, Ruth. Mm. Kung physically, halimbawa ay meron kang ginawa sa isang tao na nakairita sa kanya, no, Mm-mm. nakaanoy sa kanya, nakaabala sa kanya. Pero yung ginawa mong yon hindi sapat para ikaw ay kasuhan ng mas seryoso Yes, oo. na krimen. Oo, Mm-mm. sa revised penal code. So kumbaga, Ruth, para siyang minimum na offense na pwede mong maisampa sa isang tao na ang pinaka net effect sa'yo, nakaistorbo kasi siya, nakairita, naka-annoy siya sa'yo. Mm. So Yun. ito ay may parusang fine and also imprisonment. Tinaasan na. Oo. Mm. Oo, tinaasan na. Before kasi, arresto minor, tapos 40 pesos lang yung fine, Yeah, Ruth, no? 40 So, pesos. Oo. naamendahan na yan. Oo. Oo, di ba? So, ngayon, ano na, 1,000 to 40,000, no? Not less than 1,000, not more than 40,000. But the imprisonment remains to be at arresto minor minimum. Mm. That is 1 to 30 days imprisonment. So, may Mm. kulong, may kulong. At may bail, katulad nung ginawa niya, nag-bail po siya. Yes, Mm. oo. Kasi yan Mm. ay, ano, no, light offense yan, Ruth. Oo. Mhm.
Tapos yung isa po, nagtataka kasi yung mga tao, bakit daw 100, mahigit 100,000 yung kanyang, ano ba to, bail ba ito? Yung, pero kasi several counts daw ata. Ganun po ba yon, attorney? Oo. Yes, yes. Oo, iba-ibang counts, no? Mm. Depende yan sa appreciation ng ating fiscal at mas lalo pag inakyat na ng fiscal sa ating korte, ang korte magsasabi ilang counts ba yan, no? Hindi naman necessarily kung ano yung na-recommenda minsan. Pero kadalasan, no, kung ano yung Mm. nasa information, yun na talaga yung inahain na kaso sa korte, so magiging Republic of the Philippines versus yung Mm. akusado natin. At doon na, no, may recommended bail na actually doon sa information na hinanda ng ating mga fiskal matapos ang kanyang preliminary investigation. So Mm. meron na dong recommended bail. At yung bail na yan, yung piyansa, ay babase yan kung ilang counts, ano yung offense Mm. na napatunayan. Attorney, let's focus on ditong adjust fixation mismo dun sa kanyang vlogging, ano, yung mga sinabi niya din Okay, kasi okay. kasi Mm-mm, vlogger din mm-mm, yung nag-file sa kanya ng case, ano. Paano mo naman pagdating dito sa online space, ano? Paano mo naman mm-mm, i-differentiate yan halimbawa sa cyber libel or slander? Bakit po siya mm-mm. naging unjust vexation? Mhm. May mga elements din na patutunayan kapag yan ay libel at kapag ang libel ay committed sa online platform, yan ay magiging qualified na into Mm. cyber libel, no? Kaya lahat ng mga offense naman, no, sa revised penal code, sa ating criminal code, merong counterpart yan as long as ang platform na ginamit mo ay online. So, nag-commit ka ng libel, Mm. nanira ka, lahat ng elemento ng libel nandoon, no? Ang purpose ng iyong paninira o pagsabi ng masama, constituting an offense, hindi siya totoo, may intention ka to tarnish, blacken the reputation of the person. At in addition, ginawa mo yan sa pamamagitan ng iyong social media account or in Mm. other words, online platform. So mas malawak yung iyong scope. So, under the Cyber Crime Prevention Act, lahat ng ating mga offenses sa ilalim ng revised penal code, and in particular sa case na ito, Ruth, yung libel, mas mataas ng isang degree higher kapag yan ay ginamitan mo ng information communication technology such as yung Mm. SOCMED mo or online platform. And slander naman po. Slander is slander by deed, no? Ganon din siya, categorize siya under the same Mm. group, no? Sa isang the same book, the same section Mm. ng revised penal code, may kinalaman niya, ng esensya niyan ay pinapahiya mo. Mhm. Ang libel ay yan, published, no? Mhm. Ang slander maaring salita at slander by deed ay yung gawa, no? So Mm. slander by deed, for example, dinuraan, sinampal, Okay, oo, oo. gano'n. Hindi Pero ko mm. less than slight physical injury kasi kapag Mhm. nagkaroon na yan ng any medical attention for a certain number of days that would already pass, no, yung qualify as slight physical injuries, slight physical injuries na siya. Pero kung hindi naman, Mm. slander by deed kasi napahiya siya, no? So Mm. yung slander naman by words, pwede rin, no? Halimbawa, yan, nagsasalita tayo dito, maraming mga nakikinig, nagkukwentuhan, no? Meron tayong kasong napagdesisyon na ng Korte Suprema, ganyan, no? Dahil ito naman na-qualify dahil minor yung kanyang pinaya. Sabi niya Mm. ay dahil nga nabuntis ng dalaga at kung ano-anong sinabi niya Oo, doon, no, sa oo. bata. So yun, otherwise, kung hindi bata yun, no, maaaring sabihin natin slander yun, no? Kasi salita, no? Kapag may pagsampal na ginawa, slander by deed, pinahiya. Mm. So, ganon. Kapag naman published, libel. Attorney, hindi ko kasi Ayan. masyado Pamamalya. nakita yung in particular yung paisa-isa yung lahat ng counts, no, against dito kay Manghusin, pero Mm-mm. I mean, naisip ko lang, kung ikaw yung abogado, why did you file itong unjust vexation instead of cyber libel? Oo nga no? Kasi kung yan ay siguro dahil merong elemento na absent, di ba? Mm. Kasi kung ikaw ang para sa private complainant, yung cyber libel ang inyong Yes. titingnan talaga na na anggulo dahil una very obvious na ginawa kung halimbawa man talaga na yan ay ginawa doon sa med or sa Mhm. online platform,
pagkatapos ay may elemento ng libel, Mhm, no? mm. Pinahiya ka, no? At subject to defenses, no? Kasi Okay. depensa kasi ang good faith, no, Mhm, Ruth? mm. For libel, for example, 'di ba? So halimbawa, accurate reporting. So alam naman natin yung Mhm, exception ng mga journalists. Pero kung halimbawa gano'n, no, in good faith, mm. no? Dahil ano yan eh, ang tawag namin diyan, offenses na dolo. Kumbaga, malice is Malis, indispensable. yes. Oo, oo. Kailangan may malicious intent. Kung Mm, mm. wala kang motibo, wala kang malis, walang malisyosong intensyon na gawin yung krimen, depensa yan. Pero Mm. syempre, subject to evidence na yan ay talagang in good faith. Sinasabi rin kasi halimbawa si Manny Pacquiao daw posibleng mag-file din ng case kasi ang sinabi naman pala niya kay Manny Pacquiao may utang daw na aabot sa bilyon-bilyong piso tapos parang Mm. siniraan pa daw si Mami Junicia yung mga ganon. So pwede rin po yung unjust Mm. vexation kung sakali. Siguro, no, ang babalikan natin na elemento, kasi Mm. kapag sinabi mong libel, ang pinapataw mo, no, inaakusa mo doon sa sinisiraan mo, no, ay constitutive of an offense. Mhm. So halimbawa sabihin ko, oh si A, no? Ano yan? Nakikiapid yan. Mm. Oh, is that an offense? Yes. Under the revised penal code, that could be adultery or concubinage, whichever is applicable. Di ba? Mhm. Kung yan ay babae o lalaki na may asawa, no? Kasal. Constitutive of an offense. So, pinapatawan ko siya, no? Inaakusa ko siya, ay, nakikiapid siya kahit may asawa siya. Para mo siyang inaakusahan na gumagawa ng krimen. So, Mm. pasok yan sa libel. Tapos, in-announce mo pa sa social media account mo, no? At in-upload mo yan Mm. sa buong mga followers mo, pinangalandakan mo. So, napahiya, syempre. Libel, ginawa sa online platform, cyber libel. Mm. So, unjust vexation, isa sa mga, kanina babalikan ko yung tanong mo, isa sa mga posibilidad ay maaring hindi constitutive of an offense yung nasabi. Oo, No? oo. Maaring nakakit, nakaanoy, nakairita, pero Yes. hindi sapat para mag-constitute ng offense. Hindi siya naakusahan ng kahit anong krimen sa revised penal code or even sa special penal laws. May mga nasabi sa kanya siguro sa online platform na nakairita lang sa kanya, no? At Yung hindi naman naabutan ko lang necessarily. briefly dun sa press ko, nagsisigawan sila na pangit ka. Parang ganun yung So, oh, Yun! 'di ba? Yan, So, oo. oo. So, Ganon, oo. several counts kasi, 'di ba? So baka may iba pa talagang nabanggit doon sa Oo, Pero yun na oo, lang, oo. siguro malinaw naman yung sinabi nyo na kung may accusation na may ginawagawang krimen yung isang tao, 'di ba? Halimbawa, yung sinasabi kay Manny Pacquiao na Yes. may utang, 'di ba? Posibleng crime yun na baka, 'di ba, nangutang ng sobra-sobra or baka may Kung ibang element. halimbawa, Ruth, sinabi Oo. niya lang may utang, di ba? Oo, Hindi oo. naman niya sinabing may utang tapos balasubas siya, hindi niya binabayaran. Kasi otherwise, is Mm. that constitutive of an offense? Yes, estafa Mm. yun. Di Oo. ba? So pwede ng cyber libel yun. Kasi nga parang crime. Ganon. Yung sinasabi nyo may elemento ng Yes. crime. Pero para lang malinaw sa ating mga Oo. kapatid na mahilig din mag-vlog siguro or maggawa ng online content, hanggang saan ba yung masasabi mo na talagang freedom of expression? Kung sinabi mo ba na ito ay Mhm. halimbawa may disclaimer ka na this is just my opinion. Ano po ba yun? Is that a Mhm, mhm. protection for you or paanong gagawin po sa ganun, attorney? Oo, no, alam mo, maganda naman 'yan, no, na marami tayong ngayong platform or channels para i-express yung ating mga opinyon, no. Mm. Pero siyempre, sabi nga ng ating saligang batas at sa lahat ng mga desisyon ng Korte Suprema, ang lahat po ng ating karapatan ay never absolute. Mhm. Okay? May hangganan po 'yan. Anong hangganan? Kapag tayo po ay nakakalabag na o nakakasakit na, actually hindi lang nakakasakit, nakakalabag na Mhm. ng karapatan din ng ibang tao. So your right ends where another person's right begins. So kung halimbawa, magsabi ka dyan ng opinion mo, pero mindful ka, parang kontrata yan, Ruth, no? Mhm. Gumawa ka ng kontrata, deemed written sa iyong kontrata ang saligang batas, ang mga batas ng Pilipinas. Mhm. Kasama lahat yan. Civil laws and criminal laws. All types of laws for that matter, labor laws, basta lahat ng laws ng batas ng ating bansa. Mhm. Ngayon, ikaw rin, kapag nag-exercise ka ng iyong karapatan, deemed, no? Understood yan, no? Mm. Deemed, carried into that action,
yung lahat ng batas natin. So halimbawa, sabihin ko ngayon, no, sa platform ko, opinion ko lang to pero sa tingin ko, um, magbibigay ako ng description. Pagkatapos yan, sa ilalim ng isang batas, would constitute already gender-based harassment. Abay, pwede ka na, no? Gender-based online harassment ka na. So sasabihin mo, may disclaimer naman ako online naman Para ka lang din nag-park, no? Na merong nakalagay dyan, please take care of your valuables. Kahit nagbayad ka dito at may parking ticket ka, hindi kami liable. Hindi naman totoo yun, no? At hindi rin naman in-uphold yan ng ating Korte Suprema. So wag niyong iisipin na porket meron po kayong caveat, meron kayong disclaimer, off the hook na po tayo. So, pwede po tayong mag-express ng opinion, pero still, no, understood po na yung ating respeto. No? Kasi, especially because ang ating audience, hindi natin makontrol sa online platform, mas lalo po tayong maging responsable. Kasi pag yan na-upload, na-re-upload, na-share, di ba, ang dami po nating may influensyahan. Yun nga So, the more following you have, di ba, the more responsible you should act. Yung ginagawa po ng iba, halimbawa, nag-send na nga sila or nagpakalat na sila ng fake news, biglang sasabihin nila, ay, hindi ko na-check, mali pala yun, babawiin or tatanggalin. But, it's already out there, meron na pong naniwala, 'di ba? So, syempre, pwede mo rin balikan po yun, kahit sabihin niya na binawi niya yun or kahit sabihin niya na hindi niya alam na mali pala yung information na shinare niya. Mayroong desisyon ng Korte Suprema sa ilalim ng ating cybercrime law. Ito ay na-issue at binigyan ng interpretasyon niya, is sharing, liking, commenting on an otherwise libelous statement online also constitute an offense. So sabi na ating Korte Suprema, para lang din yan bulletin board. May sinabi doon na masama. Pagkatapos may isang tao doon, nilagyan ng thumbs up, o kaya chinikan, parang binigyan ng yung in-envision lang, in-imagine lang na ito ay physical, kontra sa ating online platform. So parang it will constitute a chilling effect naman sa ating mga netizens kung lahat yan ay gagawin mong liable sapagkat yung pag-like, pag-share, pag-comment, hindi naman ibig sabihin doesn't make the person principal in any means nor in any manner or accomplice or conspirator. So siguro ang sasabihin lang natin nabilin sa ating mga netizens just the same ay maging responsable po kasi syempre unang biktima ho niyan yung ating mga sarili. Kapag halimbawa may nakita tayong fake news at hindi natin yan inimbestigahan, hindi natin hinimay at hindi natin verify yung truth pati yung source, pagkatapos ay i-share pa natin. Baiting na nga yun malala na shinare mo pa. Pero ang una na biktima ikaw kasi naniwala ka, di ba? Oo, tama so, po yun. Kapag unang nabasa ka, i-verify mo muna. Parang yan di ba, halimbawa may sakit. So meron kang findings, magsi-second opinion ka pa nga di ba? So ganun din ho, kasi ibang sakit ang kinakalat mo kapag ikaw ay nagpakalat ng maling impormasyon sa internet. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.